morning. Pwede po bang lahat tayo ay tumayo na sa presensya ng Panginoon? Pwede po bang isigaw ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito? Pwede mo pa siyang palakpakan yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! We worship you, Jesus. Come on, church. Let us worship the Lord. Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus. Oh, we welcome your presence, God. We exalt your name, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Oh, we welcome your presence in this place. Hallelujah. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, pwede bang magsabi ng Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, good morning, kapatid. Hallelujah, hallelujah. This time, we would like to worship the Lord. Pwede bang sa umagang ito ay purihin natin ang Panginoon ng todong-todo? Amen po ba doon? Sabihin mo sa katabi mo, magpupuri tayo. Ang rason kung bakit tayo nandito dahil magpupuri tayo sa Diyos. Amen po ba? Ang umagang ito ay ibibigay natin sa Panginoon. Ang umagang ito ay para lamang sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Are you ready, church, to worship the Lord? Amen. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Oh, we proclaim your name, Jesus. Pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay mo sa taas para sa Panginoon? Hallelujah. Enjoy His presence today. Here I am before you. I'm praying in love and seeking your truth. Knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live. My
Sino po rito naramdaman mo na ang presence ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Every time we worship the Lord, He is always in our midst. Amen. And I would like to share with you this verse from Psalms 145. Sabi po dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise, extol you, your name forever and ever. Great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Amen. Today we will worship our God. Whatever your situation right now, let us worship Him. Sabi ng Panginoon, there is another day and I will be with you. Sino po naniniwala na kasama mong Panginoon? Whatever your situation right now, let us worship the Lord. Hallelujah. Can we just lift up our hands to God? Pwede mo bang itaas ang kamay mo sa Panginoon? Just say, Lord, I am here. My heart is for you, God. Whatever my situation right now, Panginoon, itataas kita sa buhay ko. Dahil alam ko, Panginoon, na kasama kita. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ko, alam kong kasama kita, Panginoon. And I will overcome it, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang kasama ko. And today, Lord, I will bless your name. I will exalt your name in this place, oh God. Whatever happens, Panginoon, I will exalt you. Hallelujah, God. Let us worship the Lord. We will worship you, God, with all our hearts. Today, this day is for you, Lord. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing when the evening comes.
worship Him. This is my song, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing it out loud. This is my song, my Savior God. Pwede mo bang purihin ang Panginoon sa buhay mo ngayon naman, church? How great You are, God! Hallelujah! How great Thou art! Oh, yes, sing it out. Sing it out. My song, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou Pwede pa minsan awitin mo sa Panginoon, church. This is my song, my Savior. Come on, lift up your voice. How great You are. We sing out loud to You. This is my song, my Savior
you, God. Hallelujah. Pwede bang minsan papalakpakan mo ang Panginoon? Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Truly, God, that you are a great God. You can do all things, Panginoon. We thank you for everything you've done. And Lord, today, we just want to thank you for your awesome presence, God. Ngayon pa lang, Panginoon, naramdaman na namin ang mga yakap mo. I feel the joy, the peace comes from you, God. And today, Panginoon, we will continue to worship you, hearing your word today, because we know, God, that today you prepare something in our life, Panginoon. We would like to be here, Panginoon, just to be with your presence, God. Hallelujah. Thank you, God. Lord, we give you all the glory, the honor, God. We praise your name. We extol your name, God, in this place. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Oh, we praise you. Pwede ba tayo muling tumayo po? Kami all stand up and let's continue to enjoy the presence of the Lord. He is still in this place. Oh, hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Panginoon, you are in this place. We can feel you, God. Panginoon, salamat dahil binalik mo kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoong Diyos. Kahit 10%, tsatsagain. Tsatsagain, Panginoon, dahil yung presensya mo ay walang katumbas. Yung salita mo, Panginoon, na nagko-correct, nag-aayos ng buhay namin ay walang halaga, Panginoong Diyos. Panginoon, napakatindi ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, ngayong pong umagang ito, ngayong araw na ito, that you brought us back to worship you, God. Lord, this is what we desire. Even what is happening around us, even there are restrictions. Even we are only 10% today, God. Lord, you are moving mightily, God. You are moving mightily. You are touching lives right now. At salamat dahil binalik mo kami para purihin ka, para sambahin ka. At naniniwala ako, Panginoon, na ngayong araw na ito may gagawin ka sa amin, Panginoon. May gagawin ka sa iyong mga anak, may gagawin ka sa simbahang ito, may gagawin ka sa iyong bansa, Panginoon. Kaya today, Lord, we just want to enjoy your presence. We just want to enjoy your presence this day. Hallelujah. Can you lift up your hands to the Lord once again? God, you are in this place. You are in this place. You are in this place, God. Come on. Oh, we worship your name. Oh, we praise you, God. Oh, hallelujah. Oh, your presence. Even those who are watching right now, come on, you can lift up your hands, you can kneel down to the Lord today. Even in your cell phone, in your computer, God is in this place right now. He wants to touch you. Oh, hallelujah. Oh, you are in this place, God. Thank you, Panginoon. Oh, Holy Spirit, we thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for touching your people today, Panginoong Diyos. Ang mga anak mo na sinig ka ngayong araw na ito, Lord, hindi mo kami bibiguin. Hindi mo kami bibiguin, Panginoong Diyos. You said to your word that you reward the people that seek after you. Even there are restrictions, even there are threat of virus, Panginoon, nandito ang iyong mga anak para purihin ka. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kumilos ka na sa pagpupuri pa lang namin. And we do believe that there's more from your word today, God. So Lord, bless your word. Bless your people, God. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Wow. Hallelujah. It's good to be back in the house of God. Amen. Maganda rin pala minsan yung nakakamiss. Ano po, no? Tapos parang, Lord, gusto namin parang pagka na-miss natin ng matindi yung church, yung presence ng Lord, ay talaga pong natutodo natin yung pagsamba sa Kanya. Amen? Hallelujah. And today, we will go to the word of the Lord.
direct na po tayo sa Word of God and doon po sa mga nanonood online, amen, pwede nyo pong i-share yung video na ito and you can type, I'm ready. Ano po, para sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Praise God! And today, ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan, ang title po ng ating message is all about the portrait of humility. Amen. The portrait of humility. Alam niyo po, ang salitang humility ay very rare commodity na ngayon. Ano po, kunti na lang, iilan lang ang nakikita mo ng mga tao na meron po talagang tinatawag na humble spirit. Amen po. And sometimes even the Christians, even the Christians na dapat merong marka ng pagmamahal, ng pagpapakumbaba, ay minsan nawawala na. Because we are living now in a self-centered world. Amen? We are living now in a self-centered world where humility is a difficult pathway to walk in. Amen po? Kaya ayan po ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit po? Kasi maganda na ang simbahan, ang mga anak ng Diyos, especially in this church, we need to walk in humility. Amen po ba yun? Hallelujah. Amen. Ano po ba ibig sabihin ng humility? Bakit po uunti ang tumatahak sa daan na ito? Because the Oxford Dictionary, it says, humility is a modest or low view of one's own importance. Amen. Ang tao gusto niya kasi na meron siyang kahalagahan. Amen po. May value. Ang tao gusto niya kasi na meron siyang tinatawag na pagkakakilanlan. And the Oxford Dictionary, yung kanyang description, modest or low view of one's own importance. Amen? Yung word naman po na humble, in the Greek word, it means tapinos. Tapinos, which means lowly in a position or spirit. Amen? Kaya po ang tao, hindi tinatahak ang pathway na ito because it is a difficult path to take. Amen po ba yun? Salamat po sa isa. Amen po. Praise the Lord. And ano daw po ang factors? According to batierword.com, there are factors that makes people proud. Amen. Ano po yung mga factors na nagiging proud ang isang tao? Amen. Una daw po, ayan po, kapag siya daw po ay merong yaman. Wealth. If we have wealth, amen, ikaw ay merong yaman, ikaw ay merong maraming salapi, nagiging proud daw po ang isang tao. Amen? Kaya yung iba naman, kahit na wala niyan, mayabang pa rin. Wala lang ang pera, mayabang pa. Pero according to their study, ito po sa batierworld.com, one factor that makes people proud is wealth. Amen? Pag may pera, pambira, tumataas ang tingin sa sarili. Pangalawa daw po, yung being descendants of a great person. Siguro kapag siya ay anak ng politiko, apo ng mataas na pamilya, amen, nagkakaroon po na nagiging proud po ang isang tao. Amen? At pangatlo, pa daw po, kapag ang tao ay meron daw siyang extraordinary intellectual skills and knowledge. Kapag siya ay merong mga kaalaman or mataas siguro ang pinag-aralan. Hindi ko alam kung merong kung merong doctorate or masteral, amen, nagiging mataas ang tingin niya sa kanyang. So there's nothing wrong with that, amen, maganda na mag-aral, amen po ba yun? Maganda na mag-aral, kaya lang kapag ito ang nagdadala sa iyo para ikaw ay yumabang, pambira, doon po nakakaroon ng problema. Amen? At ano pa daw po ang tatdala? Sabi ko, yung tatlong yan, medyo langanin ako dyan. Bukang dito lang ako sa number 4. Hindi, biro lang po. Ano daw po? Sabi daw po, of factors that makes people proud, yung a good-looking appearance. Ayan, pag meron daw siyang magandang itsura, pambira, pang Miss Universe ang itsura, pambira, nagkakaroon ng pagiging, nagiging ma-pride, nagkakaroon po ng yabang ang isang tao if he has these things in his life or her life. Amen po? Kaya sabi ko, ito yung nagkakaroon nagdadala ng pride sa buhay natin. Amen? Kaya gusto ko pong basahin yung Book of Philippians chapter 2, verse 3
to 11 po yung ating pag-aaralan na text ngayon. And sa context po na ito, actually in Philippians chapter 1 pa lang, pinag-uusapan na po kung paano yung mag-deal ng external conflict. Pagdating naman sa chapter 2, amen, tinuro po ni Paul dito po how to deal with the internal conflict, doon po sa chapter 2, in the body of Christ, and Paul teaches us how to achieve and practice unity, and he teaches the example of Jesus Christ. Amen? Kaya basahin po natin ito pong verse na ito sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8. Yan po ang babasahin. Sabi niya, don't be selfish. Amen? Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. And verse 5, sabi po dito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. In verse 7 to 8, sabi niya, instead, he gave up his divine privileges, took the humble position of a slave, and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Amen po. So sa verse po na ito, kagaya po ng sinabi ko kanina, tinuturuan ang tao na marunong siyang magpakumbaba. Amen. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus, minodel niya kung what is humility. Amen. He modeled what is humility in these verses. Kaya makikita po natin dyan mamaya kung ano po yung ginawa ni Jesus na magiging good example sa atin to follow so that we can walk in the path of humility in our lives. Amen po ba yun? Amen. Doon po sa mga nanonood, if you can type amen, say amen. Amen. So, but before that, before we proceed to the portrait of humility, tignan mo muna tayo sa verse na ito, yung portrait of pride. Amen. Kasi babaligtarin lang natin to. Amen. Sabi niya po kasi dyan, di ba doon po sa verse 3, sabi niya, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Amen. So dito po, makikita natin yung kabaligtaran na sinasabi, amen, yung pong portrait of pride naman. Ano po yung portrait of pride dyan? Ayan po yung una, yung selfishness. Amen, nakita po natin dyan. Kaya sinasabi niya dyan that don't be selfish. Kasi nga, ang kabaligtaran noon ay pagiging selfish. Tama po? Tinuturuan na ang mga the book of Philippians, yung mga tao doon, amen, ay tinuturuan sila na huwag maging makasarili. Bakit? Because that is one sign of pride. Amen, that is a portrait of pride. Amen. At ano pa po? Pangalawa, ano po kapag ang tao daw po ay ma-pride, ano po siya? Ano po, nag-i-impress sa ibang tao. Amen. Alam niyo po ngayon yung pagiging selfish, yung pagiging selfish ay very evident po ngayon sa ating dahil po mayroong mga kakulangan ng tao, ano po, mayroon silang mga pangangailangan, amen, kaya po minsan kahit sa bakuna, ano yung magpapabakuna na lang, ano po, yung iba wala pang bakuna, yung iba isang dose pa lang, yung iba 3 na, yung iba baka 4 na, amen, o yung iba nagsisinungaling para lang mabakunahan, kahit na hindi yung person with comorbidities gagawin. Bakit? Selfishness. Para makauna ako eh. Amen po? Adyan po ba tayo? Kaya po, ayan po no, bago yung sabi niya, yung pangalawa, yung impress others. We want to impress others. Portrait of pride. Gusto mo, napapansin ka, nakikita ka, kaya po, according po sa pag-aaral, in 2020, everyday daw po, merong 93 million selfies na naia-upload sa internet. 93 million a day. Amen? Magse-selfie, di ba? OOTD. Di ba? May mga ganun ba yun? Outfit of the day. Tama ba? Papakita mo talaga, may picture pa. Every day daw po, 93 million na-upload sa isang araw. Ano po? Because we want to impress others. Bago kakain, dati kapag kakain ka, ang ginagawa, nagpipray. Ngayon, bago kakain, pipicture muna, ipopost sa Facebook, bago kain na.
O kaya, pipicture muna, pupost sa Facebook bago magpipray. Amen? Nauuna na po yung ganon. Why? Because we want to impress others. Amen? Sign, portrait of pride. Amen? Pangatlo, ano pa po ba dyan? Sabi niya dyan, tinitignan daw ng tao, ang portrait ng pride, ano po yung tingin natin sa sarili natin, we are better than others. Amen? We are better than others. Kapag pakaramdam mo, mas magaling ako sa'yo, mas matalino ako sa'yo, hindi ako magsasabit sa'yo, mas mayaman ako, mas taas yung aking pinag-aralan, I'm better than you. That is a sign of pride. Amen po ba yun? Andiyan po ba tayo? Amen? At ano pa daw po? Amen? Para pong si Manny Pacquiao, ang tingin niya pala daw kay Ugas. Ano po? Si Ugas. Last week po, nakapanood ako kasi walang service. Alam mo, sabi niya, I think this is one of my easiest opponent in my life. Ang bihira, ano po nangyari sa kanya? Alam po natin na natalo po siya. Amen? Kasi gano'n niya tinignan pala yung kanyang kalaban. Amen po, better than others. Alam po, kaya po mamaya makikita natin kung saan tayo dadalihin ng humility at saan din tayo dadalihin ng pride sa ating buhay. Amen po? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? And mayroon pa po pala isa, sabi dyan yung pangalawa, ay yung pang-apat, ito po yung self-centeredness sa tinatawag, yung looking only for your own interests. Amen? Yung okay naman po na i-look mo ang yung interest, but if you look only for your own interest, not the interest of others, amen, that is a portrait, that is a sign of pride in our life. Amen po? Kaya sabi ko, ito pala ang sign ng pride. Kaya po titignan natin ngayon, what is the portrait of humility, or who is the portrait of humility? Amen? Only few people will go to this path, pupunta sa path na ito. Bakit? Kasi hindi siya madali. Amen? Hindi madali ang path of humility na pupuntahan ng tao. Amen? It takes a lot of us. It takes sacrifice. It takes talaga pong mai-empty minsan yung ating sarili to enter into this pathway of humility. Amen po? Kaya tatawid po tayo. Ano ba ang portrait naman ng humility? Sabi niya po dito, ang portrait po ng humility, tignan po natin, ano ba ang humility? Sabi po dyan, humility is una, willingness to sacrifice. Amen po ba yun? Ang bira, yun pala. Amen. Hindi lang ito kababaan ng loob eh. Hindi lang ito pagtingin ng isang mababa sa kanyang sarili. Amen. But humility is willingness to sacrifice. In Philippians chapter 2, verse 5, sabi niya, you must have the same attitude that Jesus Christ had, though He was what? God. Amen. Ito po sa context na ito, sa verse ito, ang dami po nating mapag-aaralan. But we are going to study today the context, kung ano yung iminodel, in-example na humility ni Jesus. Amen? So though He was God, sabi niya, He did not think of equality with God as something to cling to. Amen? He did not hold on to that position. Amen? He did not hold on na, Diyos ako. Amen? Yes, He is God. Amen. Pero hindi siya kapit to ko kung ano yung posisyon niya. Instead, what? He gave up his divine privileges and He took the humble position of a slave. Amen. He sacrificed His privileges. He sacrificed His position. Amen. Because that is humility. You are willing to sacrifice something. Amen po. Kaya ito pong si Jesus. Amen. And sabi po yan dyan, basahin natin, He was born as human being when He appeared in human form. Amen. Kaya po ito pong si Jesus, He sacrificed His divine privileges, His position, and He, naging kagaya po natin siya, He was born as a human being and appeared into a human form. Amen. Kaya po tayo, ang humility po pala, this is a willingness to sacrifice, amen, for someone. Amen. Tayo po ba, ano ang kaya nating isakripisyo para sa Panginoon? Ano po ang kaya nating isakripisyo minsan para sa isang tao? And I believe today we are here, we sacrifice something, or maaring meron tayong pwedeng ibang pagkaabalahan ngayon.
Pero andito tayo kasi gusto nating purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah. At pangalawa, ano pa ba ang humility? Amen. Ang humility, ano po na minodel ni Jesus, you know what? Humility is willingness to serve. Amen po ba yun? Humility is willingness to serve. Ano po, tignan niyo po yung si Jesus dito. Amen. He is God and yet, He took, sabi sa verse 7, ano po, Philippians chapter 2, verse 7, instead, He gave up His divine privileges and He took what? The humble position of a slave. Amen. Alam niyo po yung word na slave? Ano ba, ang sabi po niya, pag tinignan mo yung Greek word niya, it means doulos. It means bond, servant. Amen. Kaya, kaya po pala itong si Jesus, kung makikita mo si Jesus, ang pagbabasahin mo ang kanyang buhay, amen, na nilagak dito sa mundong ito, lagi mong makikita na siya ay nagsiserve. Amen. He is healing people. He is feeding people. He feeds the 5,000. Amen. Ano po, he is discipling people. He is washing the feet of His disciple. Amen po, He is healing the sick. Amen. He raised people from the dead. Everywhere He goes, He served people. Amen. Yun pala ang humility, willingness to serve. Amen po, yung willing kang maglingkod. Amen. Kaya po, no matter what position in life we have right now, amen, makikita ang pagiging humble natin if we are willing to serve. Kaya po ako, na-bless po ako yung nakaraang nag-post, yung mga kapatiran po natin dito na they are willing to, to clean the church. Siguro yung iba, pati CR, lilinisan, i-disregard, hindi titignan ang posisyon, hindi titignan ang yaman, hindi titignan kung ano ang kanilang katayuan sa buhay, because I want to serve the Lord. I want to humble myself before the Lord, and I want to serve Him in this church. Amen po. Kaya doon po sa mga kasama natin, maraming salamat po sa inyo. You are modeling humility in this church. God bless you po. Amen po. Sige, pwede nating palakpakan si Lord. At ano pa daw po ang humility? Ano po ang humility? You know what? Humility is willingness to submit. Amen? Willingness to submit. Yan actually ito po talagang nakikita kung tunay tayong merong pagpapakumbaba sa ating buhay. Amen? Kahit na po gaano kataas yung ating yung pinag-aralan, ano yung ating yaman sa mundo na meron tayo. Amen? Kahit na anong gandang babae, gandang lalaki mo. Amen po, hindi pinag-uusapan yan. Amen? When we talk about humility, it means we are willing to submit. Amen? Kaya po si Jesus, paano niya ba iminodel ito? Amen? Sa verse 8, binasa natin kanina, He humbled Himself in what? In obedience to God. Amen po? Kaya makikita ang isang tao if he is humble, if he is willing to submit and obey. Amen po? Kaya ito po si Jesus, He submit to the Father's will. He obeyed even into the point of death. Amen po? Ito po si Jesus ay sumunod. Amen? Nagpasakop siya sa kanyang ama. Siya mismo ang gumawa nun. Amen? Tayo po, marami tayong pwedeng pagpasakupan. Amen? Mga authorities ng buhay natin. Amen? Yung boss natin, sa church, yung magulang natin. Amen? Those are authorities in our life that we need to submit. Amen? Kaya no matter how talented you are, no matter how good you are, no matter how wealthy you are or knowledgeable you are, if you cannot submit, amen, hindi po tayo makakarating ng mataas or ng malayo sa buhay kapag hindi tayo marunong magpasakop. Amen po ba yun? Kaya yun ang kanyang pinuntahan. Kahit na gano'n tayo katalino, amen, kahit na po gano'n tayo kagaling, amen, pero kung ayaw mong mag-submit, ano po mangyayari? You know what? Brilliant mind is useless without a humble heart. Brilliant mind is useless without a humble heart. Kasi head knowledge lang pero hindi nakikita ang kababaan ng loob. Amen. At marunong magpakumbaba. Amen po ba yun? And lastly, ano ba ang portrait ng humility na minodel ni Jesus? You know what? Humility is willingness to suffer. Bigat po, Kaya naiintindihan ko po kayo kung bakit nakatingin lang kayo ng ganyan sa akin. Kasi ang humility, hindi lang ito yung pagiging mababang loob eh. It takes all of these things na discuss po natin, para masabi na isang tao ay meron pong
humility sa kanyang buhay. Amen? That's why Jesus, He is willing to suffer. Amen? Doon po sa may verse 8, ano pong sabi niya, binasa din natin kanina, He humbled Himself in obedience to God and died what? A criminal's death on a cross. Amen. Jesus humbles Himself even into the point of death to save us from our sins. Amen. Yung time na yun, dying on the cross, that is the worst way kung paano po mamatay ang isang kriminal. And Jesus took us, He is willing to suffer just to obey the Father and save us from all our sins. Amen. Para po iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. Kaya pala sabi ni Paul sa Colossus, amen, binabanggit siya as people of God, as chosen people of God. Sabi niya, Colossians chapter 3 verse 12, therefore as God's chosen people, holy and tenderly loved, clothe yourselves with what? With compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Amen. Yan dapat ang bitbit ng isang pinili ng Diyos, ng isang Kristiyano. Hindi ang pagiging mapagmataas, hindi ang pagiging arrogante, amen, kundi yung may mababang loob at mapagmahal. Amen. Kaya sabi ng Bible, you will be known that you are my disciple if you read the whole Bible. If you attend the church, if you preach the word of God, you will be known that you are my disciple if you love one another. Amen po. Kung mahal natin ang isa't isa, doon nakikita na totoo tayong disipulo ng ating Panginoong Diyos. Amen? That's why doon po sa mga pinag-aralan natin, amen, kung paano minodel ng Panginoong Jesus ang humility. That's why Jesus is the ultimate portrait of humility. Amen? Kung titignan natin ang totoong pagpapakumbaba, tignan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen po ba yun? Kaya Jesus is the ultimate portrait of humility. Amen po ba yun? And bakit ba kailangan ko itong gawin? Amen. Saan ba ako dadalihin ng pagpapakumbaba? Amen po. Kasi hindi po siya madali. Tama po ba yun? Hindi madaling mag-suffer, mag-serve, mag-submit. Hindi po madali yung portrait na humility na minodel ni Jesus. But saan ba ako dadalihin? What humility brings in my life? Amen? Kapag ito ang itinahak kong landas, saan ba ako papupunta? Ano ba ang mangyayari sa akin when I walk in this pathway of humility? Amen? Saan ba pupunta ang aking buhay? Una, saan ka ba pupunta? You know what? Humility, it brings favor. Do you want the favor of God in your life? Amen. Di ba minsan nagpe-pray ka, Lord, paboran mo ako. Pambira, hindi ka mapaboran kasi sobrang yabang mo. Kaya walang pabor na nangyayari kasi mayroong pumipigil. Bakit ang sabi niya sa James 4:6, but He gives us more grace. That's why the scripture says, God opposes the proud. Kung gusto mo maging kalaban ng Diyos, magmayabang ka. Amen. God opposes the proud, but what? But shows favor to the humble. Amen. Kaya pala kung meron akong humility sa aking buhay, pambira, dadalihin ako nito sa pabor ng Diyos. Amen. Ina-attract ko ang pabor ng Diyos sa aking buhay when I have a humble heart. Amen po. Kaya po dito po maganda tayong lumakad dito. Amen. If we want the favor of God, the grace of God, we need to humble ourselves. At saan ka pa dadalihin ng humility? You know what? Humility, it brings wisdom. Nagbibigay sa atin, nagdadala ng karunungan. Amen. Sabi niya po dito sa Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, then comes what? Disgrace. Amen. Pag tinahak mo ang mayabang na buhay, tayo ay mapupunta po dyan sa disgrace, sa kahihiyan. But with humility, what comes? Wisdom. Amen. If you want the wisdom of God, amen, you can pray for it. And bibigyan ka ng wisdom ng Lord kung meron po tayong mababang puso. Kung meron po tayong humility,
na tinatawag. Amen po ba yun? Minsan po akala natin kapag tayo ay, di ba, kapag tayo ay, akala natin tayo ay mukhang matalino kapag tayo ay nagyayabang. Di ba? Alam ko yan eh. Di ba? Talagang bida tayo minsan eh, no? Alam natin lahat. Akala natin, nagmumukha tayong matalino, but actually, hindi po eh. Kasi ang nagdadala ng wisdom sa buhay natin kapag meron po tayo mapagpakumbabang puso. It brings us wisdom. Amen po? Kaya sabi niya, but with humility comes wisdom. That's why maturity starts with humility. Nag-i-start ang maturity ng isang tao pag nakita mo yan na meron ng puso na marunong magpakumbaba. Amen? Amen po ba yun? Kaya hindi ko po alam kung may bit-bit tayo ngayon. Maaring ayaw magpatawad. Maaring ayaw mag-submit sa leader, sa magulang. Maaring ayaw magpasakop. Pambira, you are missing a lot in life if you don't have a humble heart. You will miss the favor, you will miss the wisdom. At ano pa po? Ano pa ba ang ginagawa ng humility sa buhay natin? You know what? It brings victory. Do you want victory in your life? Amen. I-try po natin ang humility. Sabi niya, for the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with what? With victory. Kaya pala minsan, tayo ay laging talunan dahil puno tayo ng kayabangan. Kaya pala minsan hindi lumalago ang ministry, hindi lumalago ang ating, ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nagtatagumpay. Bakit? Kasi nauuna ang yabang kaysa sa pagpapakumbaba. That's why, you know what, humility, it brings victory to our life. You know what? Humility is the best form of warfare. Why? Because it is the only thing that the enemy cannot do. Amen. Humility, this is the best form of warfare. It is the only thing that the enemy cannot do. Amen. Yung magpakumbaba. Amen. Ang kaaway. Amen. Kaya pag tayo po ay na-engage sa anumang problema, lagi nating baunin yung humility. At tutulungan tayo ng Lord kung paano po ayusin ito. Kaya doon sa Philippians, sa binasa natin kanina, Paul is teaching us how to deal unity, paano magkaisa sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Amen po ba yun? Are we learning? Amen. And you know what? Saan ka pa ba, ano pa ba ang dinadala ng humility sa ating buhay? You know what? It brings honor. Amen. Ano po sabi ng Bible? Before a downfall, the heart is haughty. Amen. If you take the prideful pathway, amen, hindi magdadala ng honor sa buhay mo. Magdadala ng horror sa buhay mo ang pride. Amen. But humility, ano po ang sabi niya? Before a downfall, the heart is haughty. But humility comes before honor. Amen. Yun po pala, tayo irespeto, igagalang, nakakatanggap ng honor kapag marunong po tayo magpakumbaba. Amen po ba yun? Amen. Makikita sabi magtatanong ang tao, sabi niya, bakit marunong magpakumbaba? Bakit nakakapagpatawad ang taong ito? Kahit anong ang daming ginawa sa kanya, nakakapagpatawad. May mababang puso. At malalaman ng tao, kasi Kristiyano yan. Merong Kristo yan sa buhay. Ano mangyayari? Mag-glorify ang Lord sa ating buhay. Mau-honor ang Lord sa ating buhay. Amen po ba yun? Kaya itong markang ito, sabi ko, Lord, I want to teach this to this church, to this congregation. Kung meron tayong lalakaran na gusto ang simbahang ito, you know what? We want to walk in a pathway of humility. Saan man tayo dadalhin ng Panginoon, ano man ang i-bless sa atin ng Lord, ano man ang mararating ng church na ito, we will remain humble. Kasi ang lahat ng bagay na yan, walang iba kundi galing sa Panginoon. Wala tayong ipagmamayabang, even our own life. Lahat ng bagay na meron tayo, ay pinahiram lamang sa atin ng Diyos. Sabi ko, Lord, as long as I am the pastor of this church, this is the pathway we will take. This is the pathway we will take. Ang mga kabataan, tuturuan magpakumbaba. Kahit na gumagaling tayo, humuhusay tayo, may nakarating tayo sa buhay. The pathway
of humility. This is the place where we want to go. Amen? At saan ka pa ba dadalhin ng humility? You know what? Humility, it brings promotion. Promotion ang ibibigay sa'yo, di ba? Gusto mo naman ma-promote, di ba? Gusto natin ma-promote tayo sa trabaho, ma-promote tayo sa church, ma-promote tayo sa negosyo, amen, o sa gusto nating marating sa buhay. But somehow, if we don't have this humble spirit, amen, mahirap pong ma-promote ang isang taong mayabang. Amen. Kaya sabi niya, ano ba ang gagawin mo daw? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Amen. You know what? Our job is to humble ourselves. God's job is to promote us. Amen. God's job is to promote us. If you do His job, you will promote yourself. Amen. If you do His job, He will do your job. He will humble you. Amen po ba yun? Kaya nagdadala ng promotion. Kaya po ano nangyari kay Jesus in Philippians chapter 2 verse 9 to 10, ang sabi niya, therefore, ano po yung itong ating Panginoong Jesus, Diyos, ang bihira nagpakumbaba. Amen. Ano pong ginawa sa kanya? God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other name. Wow. Amen. Ano pa ang dinala lang humility? Sabi niya that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and underneath, and every tongue declare that Jesus Christ is the Lord to the glory of the Father. Kaya pala ito ang pinapasuot sa atin. Amen. As chosen people of God, as Christians, we need to clothe ourselves with humility. Kasi itong mga blessing na ito, dito ka dadalhin ng humility, kapatid. Dito ka dadalhin. Kaya sabi ko, Lord, as long as I am the pastor of this church, this is the pathway we want to take. If I forget it, please remind me. Sa mga kabataan, sa mga kananayan, sa mga katatayan, kung ang inyong pastor ay lalaki ang ulo, you are free to correct me. You are free to correct me. You can free to say something about me. Amen. You can confront me. And I will be thankful for doing it. That. Amen po. Kung makakalimutan ko yan sa aking pagpapastor sa church na ito, pwede nyo pong ipaalala sa akin. Amen. And lastly, we are praying, Lord, kailan ba matatapos ang pandemyang ito? Panginoon, kailan ba matatapos? Nahihirapan kami. Gusto ng mga anak mo magpuri sa'yo. Gusto ng mga anak mo, Panginoon, bumalik na sa normal, yung wala nang ganito na 10% na restriction. Amen. Maring lahat tayo nagtatanong na. Ngunit hindi kaya inalaw ng Lord ang pandemic na ito para ang kanyang mga anak ay matutong magpakumbaba. Hindi kaya inalaw to ng Lord para malaman natin na, Lord, you are God in my life. Minsan tayo na ang nagiging Diyos ng ating buhay o yung trabaho natin, negosyo natin, o yung talino natin. Amen. Hindi kaya hinihintay lang ng Panginoon na ang mga anak niya ay mag-humble down to Him para matapos na ang pandemic na ito. Kaya sabi niya sa kanyang salita, 2 Chronicles 7:14, if my people, God is talking not to the unbeliever. Amen. Not to the unbeliever. Amen. Yung time na ito, merong famine, merong pestilence na nangyayari. Amen. And we are suffering the same thing today. And maybe this is the message of God to us today. Panginoon, kailan ba matatapos? Napapagod na rin po kami, Panginoon. And maybe this is the answer of God to us today. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. Amen. Kasi pwede kang mag-pray ng may kayabangan. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-repent, pwede kang lumapit, from your wicked ways na, sige Lord, patawarin mo na ako. Nang mayroong pride pa rin. Kaya pala inuna yung word na humble yourselves. Why?
Because when you humble yourselves, ano po, it means submission and total surrender. Baka yan ang gustong mangyari ng Lord sa mga simbahan, sa mga people of God. To humble ourselves. When was the last time this church kneel down to the Lord as one church? Kailan tayo huling lumuhod sa Panginoon? Maybe this is the time na may model natin ang pagpapakumbaba. Ano po, model natin ang pagpapakumbaba. At Lord, Panginoon, tapusin mo na ang pandemyang ito, Panginoong Diyos. Tapusin mo na, Panginoon, ang pandemic na ito na aming nararanasan, Panginoon. Nahihirapan kami ng ganito, ng 10% ng ilan lang kami nakakapagsimba. Gusto namin na all out na magpuri sa iyo. But God is telling us right now, we need to humble ourselves before Him. Kaya kung tayo po nandito ngayon, pwede po ba tayong tumayo? Amen. Hallelujah, God. God. Oh, we worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Can we lift up our hands to the Lord today? God, Lord, tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Hindi madali ang magpakumbaba. Hindi madali tahakin na magpagpatawan. Hindi madali ang ibaba ang meron kami. Ibaba ang aming sarili, Panginoon Diyos. But Lord, if this is the way, Panginoon, to heal our land, just like what you said to your word, if we humble ourselves and pray, Panginoon, and turn away from our wicked ways, you will hear from heaven and forgive our sins, and you will heal our land. Lord, gusto namin dito dumaan ngayong araw na ito, Panginoon, in the pathway of humility, O Lord God. That's why as we sing this song, can we humble down ourselves before the Lord? Oh, we worship you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay
is the last time we bow down to God as a church. Kaya ngayon pong araw na ito, pwede ba tayong lumuhod lahat sa Panginoon ngayon? So worship Him. Hallelujah, God. Lord, here are your people, O Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ang bansang ito. Patawarin mo ang aming simbahan kung kami ay nakapagyabang, nagmayabang, Panginoon, o nagiging mayabang. Lord, today, we want to humble ourselves to you as one church, God. As one church, Panginoon. Dito po yung mga anak, Panginoong Diyos. Maging yung mga nanonood, if you want to kneel down to the Lord today as one family, as one church, let's come to God right now, God. Panginoon, para matapos na ang pandemyang ito, tinuturuan mo the people of God. If we will humble ourselves, and pray, turn away from our wicked ways, you will hear our prayers, God. You will forgive us, and you will heal our land. Kaya Panginoon, bilang isang simbahan, lumalapit kami sa iyo ngayon na nagpapakumbaba, Panginoon Diyos. We are praying, God, to heal our land. Heal our land, Lord God. Heal our nation. Heal the world, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, magpakumbaba sa panahon ng pandemyang ito, Panginoon Diyos. Lord, this is a difficult pathway, but this is the pathway that we want to take in, to walk in, Panginoon Diyos. Hayaan mo na ito ang maging marka ng simbahan nito, Panginoon Diyos. Hallelujah, God. Oh, we honor you, Lord God. Hallelujah, God. We humble ourselves before you, Lord. God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God. Heal our land, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, God. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are in this place, God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Oh, da, da, da. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 God, we'll stand up today and
Let's sing the verse one more time. Thank you, God. Thank you, Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mapasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pamurit pagsamba, mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pamurit pagsamba, mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, God. Salamat sa napakagandang araw na ito, God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong pag-ibig at ang pagpapakumbaba ang maging marka ng simbahang ito, Panginoong Diyos. This is the path that we want to take, Lord God. This is what we want to be known, God. Sa iyong pagmamahal, sa pagpapakumbaba, Panginoon. So Lord, bless your people. Bless those people, Panginoon, who are watching, Panginoon, sa service na ito, Panginoon, even online, God. Salamat for your presence and thank you for reminding us to have always humble ourselves. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.